matinding hangin. Eastern Visayas naghahanda na sa posibleng landfall. Nagpapatuloy ang pag-intensify ng severe tropical storm Tino habang ito'y kumikilos pakanluran sa Philippine Sea, dahilan upang itaas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa 11 lugar sa Visayas at Mindanao ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa. Ayon sa 5 a.m. Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa ngayong Nobyembre 3, huling namataan si Tino sa layong 430 kilometers silangan ng Guian, Eastern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Nagbabala ang Pag-asa na posibleng umabot sa lakas ng typhoon si Tino sa loob ng susunod na 12 oras. DICT nagbabala sa posibleng cyber attack sa November 5. Nagbabala ang DICT sa publiko hinggil sa posibleng Distributed Denial of Service o DDoS attack na maaaring mangyari sa November 5, 2025. Ayon sa ahensya, ang naturang uri ng cyber attack ay maaaring magdulot ng pagkaantala o pansamantalang pagka-disable ng ilang mga website at online services sa bansa. Sa isang Facebook post ng DICT, ipinaliwanag nito na ang DDoS ay isang traffic flood kung saan sabay-sabay na binobomba ng internet traffic ang isang target server, network o system upang ito'y bumagal o tuluyang hindi ma-access. Dahil umano dito, pwedeng bumagal o hindi agad ma-load ang ilang website o apps. Subalit, pinaalalahanan ng lahat na maging kalmado lang dahil hindi ito data breach. Walang mananakaw na personal accounts, data, or pera. Kinumpirma ni DICT Secretary Henry Roel Aguda na ang babala ay bahagi ng isang global alert at hindi lamang sa Pilipinas. Kuya Kim Atienza, mas pipiliing tiisin ang cancer kaysa mawalan ng anak. Bumuhos ang emosyon ng TV host at trivia master na si Kim o Kuya Kim Atienza nang muling balikan ang masakit na karanasang mawalan ng anak sa isang eksklusibong panayam ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho. Hindi napigilan ni Kuya Kim ang maging emosyonal habang isinasalaysay ang mga huling sandali ng kanyang anak na si Emma Atienza na pumanaw sa Los Angeles, California noong October 22. Ibinahagi ni Kuya Kim na handa siyang tiisin ng anumang sakit sa katawan kahit pa mabigat gaya ng cancer. Para sa kanya, mas madaling labanan ng pisikal na kirot, ngunit ang mawalan ng anak, yon ang pinakamasaklap daw at pinakamasakit sa lahat.